entire United Methodist Church is celebrating and observing this special Sunday. So we will talk about steadfast in faith, hope, and love in following Jesus' steps. As you remember, what I have preached several months ago about the indispensable requirement of Christian discipleship. The first is deny yourself, and the second is carry the cross, and the third is follow me. Found in the Gospel of Luke chapter 9 verse 23. You cannot be called a follower of Jesus Christ without these three requirements. When we say indispensable, absolutely necessary. It is highly essential. Singadagem, kaukulan tayutan, at pambibilay tayo. Untan tumat, no angga po may talura, yawalad say sikatayo, we cannot be called disciples of Jesus. We cannot be called followers of Jesus. Deny yourself, carry the cross, and follow me. I will consider myself as young adult fellowship, member of the young adult fellowship. May age category, wala din young adult. Ang gano look alike young people. Okay? Okay. Agtilanan imbita ta konsiderak laya young adult. Balat labay kun uluran sununot tan liknaan yo. If we try to comparison cannot be avoided. During the young people age, they are very active in every church activity. This activity. Pero no asabila susamay no awala na na malaking obserbasyon at batay sa aking karanasan. Narito ang ilang mga dahilan na maaaring magpaliwanag sa sitwasyong ito kung bakit ang mga kabataan nagiging young adult na sila unti-unting kumukunti. Ano? Undada isa. Una ay yung abala sa pagtatrabaho at paghahanap buhay. Yan po ang nagiging dahilan, pagiging abala. Sa mga kasalukuyang panahon, maraming tao ay nagtatrabaho ng mahalagang oras. Madalas, dalawang trabaho pa nga ang kinikita para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, hindi nila nararamdaman na may natitira pang oras para sa pagsamba. Minsan, pakiramdam nila ay hindi na sapat ang kanilang oras para sa pagpapahinga o dili kaya'y nawawala na ang kanilang ugnayan sa Diyos at koneksyon sa simbahan. Real talk and real situation, that is one of the reasons. The second reasons is yung pagkawala ng prioridad sa spiritual na buhay. Alin ba ang priority ng young adult? We are addressing not only for the young adult, but for all of us, lahat po tayo. Pagkawala ng priority sa spiritual na buhay. Of course, the number one priority of Christian life is our God, no other than our Lord Jesus Christ.
Maraming tao ang nagiging abala sa mga material na bagay, trabaho, pera, at mga personal na responsibilidad na nauurong sa kanilang espiritual na buhay. Ang patuloy na paghangad ng pagtatagumpay o hangad na yumaman o hangad na makalikom na mga material na bagay ay nakakapagpalayo sa presensya ng Diyos kung wala tayong inilalaan na panahon para sa Kanya. At dahil dito, ito ang nagtataboy sa kanilang mga relasyon kay Kristo. Ganyan ang mayaf. Pagdating na ng young adult, hindi na nila nailalaan ang dapat at nararapat na panahon para sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na dating mahalaga tulad ng pagsamba, pagbabalik loob kay Kristo ay unti-unti nang nawawala sa kanilang mga prioridad. Pangatlo na dahilan, mga kapatid, pagkapagod at pagkawala ng enerhiya. Nawawalan ka na ng spiritual energy, even physical energy. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay nawawala na o nahihirapang maglaan ng panahon para sa pagsamba, pagsimba at magbigay ng kanilang kaloob. Ang patuloy na pagiging abala ay nagdudulot ng stress mula sa trabaho, mga responsibilidad sa pamilya, at iba pang mga gawain ay nagdudulot ng labis na pagkapagod. Talaga namang nakakapagod kung iisa-isahin natin ang mga trabaho. Kung isa-isahin natin ang lahat ng mga gawain sa tahanan pa lamang, sa bahay pa lamang, ay hindi maubos-ubos ang trabaho dyan kung titignan mo ang bawat tatrabahuin. Dahil dito, ang mga tao ay nahihirapan ng makapaglaan ng oras para magsimba o magbigay ng kaloob sa simbahan. Nakikita nila na ang iba pang mga gawain ay mas urgent. At ang simbahan ay nauurong sa kanilang listahan ng mga bagay na kailangang gawin. That's based on real situation. Kayo po ba, mga kapatid? Sa dami ng gawain ninyo, maaaring yan ang dahilan ng maglayo sa iyo sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay patuloy na lumalapit, bumubulong, at nangungusap sa iyo, dahil punong-puno na ang ating kaisipan at punong-puno na ang ating schedule, wala na tayong panahon na humarap sa Diyos, lumuhod, manalangin, magbulay-bulay, at higit sa lahat sumamba sa Kanyang ngalan. Ang isang dahilan pa po ay kakulangan sa pangunawa sa kahalagaan ng pagdalo sa simbahan. Bakit kakulangan? Hindi gaanong importante ang pagpunta ng church sa kanila. At yan ang dahilan kung bakit sila ay nanghihinawa. Ang mga iba naman, batay sa aking pagsasaliksik, dahil ito ay obligasyon. One time, there was a story, one of the daughters of parent, punta ka sa kapilya, sabi niya, dahil obligasyon mo yan. Itinuwid siya ng kanyang anak. Father, going to church is not an obligation. It is a responsibility. The word responsibility comes from the root word response. Tugon iyan dahil patuloy kang ginagabayan ng Diyos, pinapatnubayan ng Diyos, pinapakain ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, kaya't kailangan tayong tumugon man lang kahit sa loob ng 7 araw
ay isang araw ang kanyang kahilingan. Hindi nga lang isang araw 2 oras nga lang At sa loob ng 2 oras, madalas ay tayo pa ang nagmamadaling umuwi. Ang tagal-tagal ng sermon ni pastor. Bayag may praise and worship to. Nang oras. Pagdating ng offering, laging naiihi, pupunta sa likod ng CR. Mga ganyan, di po ba? Mga kapatid, hindi po talaga pagsamba ang pagpunta sa simbahan kung ganon ang na-develop na habit po natin, mga kapatid. Kaya nung nag-aral po kami sa Bible study, kailangan po tayong magtanim ng tamang kaisipan sa ating kaisipan upang tayo ay umani at kumilos ng maayos dahil sa ating pagtatanim sa ating kaisipan. At yan ang maglilid sa atin ng ating character, behavior at maging sa destiny po natin. Ang isa pa po na dahilan o malalim na dahilan kung bakit nawawala at nahihirapang maglaan ng panahon ay ang pagbabago ng kultura ng iglesia. Ano ba ang kultura ng iglesia? Ang kultura ba ng iglesia ay pagdating mo sa loob, ikaw ay mananalangin agad, magpipray, nakapikit, at nakatingala sa ating Panginoon at patuloy mong minumuni-muni ang mensahe at pag-ibig ng Diyos. Yan ba ang kultura na nasanay sa iglesia? O dili kaya pagdating ng church, anapuntila may kumpari tayo, tanman chismisan la. Awa? Yan ang mga kultura na minsan ay nadadala sa loob ng iglesia. Sa modernong panahon, ang kultura ay napakahalaga. Instant gratification. At mas mataas ang pagpapahalaga sa personal na kaligayahan at komportabling pamumuhay. At naging malakas na impluwensya. Ang mga tao ngayon ay maaaring mag-focus sa kanilang sariling kasiyahan at libangan. Pwede nilang i-compromise ang mga spiritual na bagay. We are living in the new generation, modern generation. Let us take a look. Let us take the real situation. Bilangin mo ang panahon at oras, every single moment of your life, kung ilang oras ang nailalaan mo sa isang bagay kumpara sa spiritual na pamumuhay. Ilan? Sa cellphone pa nga lang halos andyan na lahat ang oras natin. Amen? You see? Umamin kayo? Kaya't bawasan, bigyan ng panahon ang pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, pumasok sa loob ng kwarto, lumuhod, at tignan natin, saliksikin natin ang ating puso kung ito ba ay karapat-dapat pa sa harap ng Panginoon. Ang mga tao ngayon ay maaring mawala sa kanilang focus, mawala ang kanilang atensyon sa Diyos dahil sa impluwensya ng mga libangan. Tandaan natin, kailangan mag-build po tayo ng sariling kultura po natin. Culture of talking to each other, sharing with the Word of God. Yan ang nais ng Diyos. Kultura na nagsasama-sama, kumakain ng spiritual at at the same time kumakain ng physical food. Mga kapatid, yan ang dapat na maging kultura ng mga mananampalataya. Ang isa pang dahilan, mga kapatid, kung bakit nawawala at nahihirapang maglaan ng panahon, ito po, meron pong personal na pagdududa.
suspicious. Yan po ang isa sa dahilan. I have learned from the Bible study, start a day with a positive word. Train your mind na maging positibo sa lahat ng bagay. Magtiwala sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and do not lend your own understanding. Because if you lend your own understanding, it leads to negativity. Kapag tayo nagtiwala sa ating sarili. Ang ilan ay nawawala sa simbahan o nagiging hindi regular ang pagdalo dahil sa mga personal na pagtitiwala sa sarili. Nabasa po doon sa ating leksyon kanina sa Jeremiah. Ihatid ang ang laging sumasa iba ating tahanan, yan ay magmamanifest lingkod. At ang isa pa, mga kapatid, master as a savior. Throw your Bible to the garbage. Possibility natin gustong magdisipulo pero ayaw magpadisipulo. Tignan niyo po yan. Only disciple, take note of this, can produce disciple. In the Bible, brothers and sisters in Christ, bilang young adult fellowship, at sila ay nagkakaroon, papunta na sa estado ng pagpapamilya, magkakaroon ng anak. We need to nurture them spiritually. Ang unang-unang magpapalo up kung naglalaylo ang pamilya, ang magulang. Ang unang-unang mag-i-encourage, mag-i-inspire ang magulang. Kaya't ang magulang ay dapat sulit ang connection niya sa Diyos. Hindi dapat natitinag sapagkat may pananampalataya at paniniwala siya na ang Diyos ay laging nasa kanya at hindi siya pababayaan at hahayaan kailanman. Remember this verse, Mayaf, address especially to the Mayaf. Kayo ay magpapamilya, maging mga kabataan. Baka pag kayo ay nagkapamilya dyan, mga boyfriend, girlfriend, nagkapamilya kayo, kalimutan na ninyo yung mga simbahan, mga gawain. Huwag naman po sanang ganon, mga kapatid. Bagkos lalo na mas doble ang inyong ilalaan na panahon kapag kayo ay nagkapamilya. Sapagkat kapag meron tayong dobleng panahon, oras sa Diyos, yan ang maglilid sa atin ng divine destiny. Brothers and sisters in Christ, I would like to remind you once again, Luke chapter 9, verse 23. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa church na meron lang 3 SSS. Alam niyo po ba yung 3 SSS? Seated, satisfied, and being silent. No. Kundi, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod, sumunod, magpagamit at tumugon sa kanyang mga ginawa at gagawin pa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.